pakinggan natin yung isang politiko na makapal ang muka. Nagpanukala si Sandro Marcos ng no work, no pay. Putang ina, gagawa lang ng panukala, hindi pa original. Kupal talaga, magnanakaw talaga no? Magnanakaw talaga, hindi magnanakaw ng pera. Kasi si natatandaan nyo, in-interview sa Vox Populi, si Leandro Leviste. Idea ni Leandro Leviste to na no work, no pay sa mga taga-kongreso dahil in-expose din ni Leandro Leviste na sobrang absinero yung mga senador, yung mga congressman. Tinanong natin so kasama ba dyan sa mga absinero si Pulong Duterte? Nako, may mas absinero pa dun. Mas madami pang mga absinero dun. Si Pulong lang ang sinisilip nila pero mas maraming mga absinero pa dun. Kaya ang panukala ko, no work, no pay. Sabi ko pa nga no work, no pay. Magkano lang man yung sweldo nyo Mas malaki yung kinukurakot ng mga congressman kesa sa sweldo. Mantakin mo yung MOOE nga daw nila ano lang daw parang Pasko, meron silang tig 2 million. Diba? Dapat, alam mo, kung talagang gusto mo na magtanda itong mga congressman na ito, kung talagang absinero, tanggalin nyo sa kongreso. Bakit no work, no pay? Tanginan yan. No work, no pay. Sige, okay man lang. Di ako bayaran. Magkano lang naman ang sweldo ko Ang sweldo ko lang naman, 250,000 isang buwan. Magkano ninanakaw ko sa kaban ng taong bayan? Bilyon-bilyon. Sa inyo na yan, 250,000. Puchang inang yan. Mas malaki pa yung ginagastos ng anak ni Tulfo pag umiinom sa taba ng batang yon. Pag uminom ng champagne, putang ina, parang garapon ni Bonjing. Congressman din yun. Magkano yung ginastos? Di ba yung parang lumalabas sa 2 gabi, ang ginastos 6 na milyon, 7 milyon. Totoo ba yun? Hindi. 250,000 lang tatanggalin mo? Sa isang congressman? Wala yan. Anak ng tinapay. Ito yung mga ganitong panukala. Panukalang tanga yan. At saka ito pang masaklap dito. Hindi kanya yan. Kay Leandro Leviste yan, putsang ina, ninakaw na naman niya yung idea. Iba talaga tong pamilya na to, mga kawatan. Hindi lang pera ng taong bayan ang ninanakaw nila. Di umano hindi lang pera ng taong bayan ang ninanakaw nila. Pati ba naman idea ng may idea na nakawin pa? Diyos ko, nakakahiya. Sige, no work, no pay. Pasok. Sinusulong naman ni House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos ang pagsasabatas ng panukalang No Work, No Pay Scheme para sa mga miyembro ng Kongreso. Yan daw ay para hindi siya sayang ang pondo ng bayan sa mga absent. Para daw hindi masayang ang pondo ng bayan. Alam mo kung saan nasayang ang pondo ng bayan? Nung ninakaw niyong pamilya niyo. Nung ninakaw mo, ninakaw ni Romualdez, ninakaw ni Zaldicot, ninakaw nung tatay mo, di umano Di ako nagsabi niyan. Yan yung balita. Nung di umano ninakaw nyo yung pera ng taong bayan, yun yung talagang malaking pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Putsang inan yan. Para lang masabi na matinukang tao, putya, no work, no pay, gago. Tanggalin nyo yung MOOE nyo, mga gunggong kayo, o kaya mag-liquidate kayo ng mga gastusin ninyo dyan, hindi yung certification lang. Napakahudas ng putya, kunyari bait-baitan, kunyari higpit-higpitan, pero pagdating sa pera ng taong bayan, pinakamalaki allocable mo. Pinakamalaki yung perang insertion mo. Tapos yan lang ang naisip mo, no work, no pay. Ba't hindi mo isipin na no nakaw? Sana yun ang gawin mo. No nakaw. No nakaw. Ganon. Hindi no work, no pay. Kapal ng mukha mo. No work, no pay. Yan ang bagong isinusulong ni House Majority Leader Sandro Marcos. Inihain niya ang Diri, no work, no pay. Yan ang naisip. Gago. Si Leandro Leviste, nakaisip niyan, hindi ikaw. Di umano ninakaw nyo na yung pera ng taong bayan, tapos putsang ina, pati ba naman yung idea ng may idea na nakawin mo pa? Saan ka kumukuha ng tigas ng mukha? Wala ka bang sariling idea? Hayop naman talaga, pamilyang kawatan talaga House Bill number 7432 na nagtatakda na hindi sasahod ang mga mambabatas na hindi papasok. Malaking pag-aaksaya raw kasi sa public funds ang absenteeism. Wow, malaking pag-aaksaya sa public funds ang absenteeism. Yung pagnanakaw nyo sa flood control ghost projects. Naisip mo yan? Na malaki nawawalang pera pag hindi pumapasok yung mga congressman tapos binabayaran? 250,000 lang yan sa buwan. Pero yung bilyon-bilyon na kinulimbat nyo, di umano.
Yung sinasabing hinahatid sa inyo na 25 billion, hindi yan aksaya, sir. Hindi aksaya yan. Tangina, of all people, ikaw pa talaga nagsabi na aksaya sa pera ng taong bayan, kapal na mukha. Sa kanyang explanatory note, sinabi niyang ito ay pagsisiguro na hindi nasasayang sa mga opisyal ng gobyerno ang pondo ng bayan. Ulul! Nakita niyo, di ba, pinakita nga ni Madarahog, pumunta siya sa Ilocos Norte. Pagdating niya ng Ilocos Norte, nakita niya yung mga proyekto na sa mismong probinsya at distrito netong kupal na ito. Di ba nakita niya na napakaraming mga hindi tapos na mga trabaho? Mga proyektong sinabing completed na pero wala pang 50%. Mga flood mitigation projects na wasak-wasak na. Tapos sabi nung mga vlogger nila, hindi naman daw binabaha sa lugar nila. Bakit ang daming flood control mitigation projects at flood control projects diyan sa probinsya mo, sa distrito mo pa mismo? Kung hindi naman pala binabaha. At alam nyo ba, nasa distrito niya, napakadaming proyekto, pero ang konti-konti ng taong nakatira. Oo, hindi proportion. O yung dami ng programa, ng proyekto na inilagay niya doon sa dami ng taong makikinabang. Tapos kung halimbawa, gumawa ka ng isang malaking tulay, tas ang dadaan doon, 5 bawat isang taon. Kutangina, gumawa ka pang tulay. Ano ibig ko sabihin, yung pondo sana niyan nilagay natin doon sa probinsya na talagang nangangailangan. Halimbawa, sa mga yung isang probinsya na tumatawid pa yung mga bata lagpas sa dibdib na tubig para lang makapasok sa eskwelahan sa kabilang ibayo. Dapat yun yung ginagawa natin ng tulay. Kaysa naman gumawa ka ng tulay doon sa wala naman talagang dumadaan, pero para lang masabi na may proyekto ka, maglalagay ka ng sandamukal na proyekto doon. Halimbawa, ang tao dyan, wala pang 1,000. Tapos gumawa ka ng proyekto na pagkalaki-laki na ang makikinabang, supposedly, sobra-sobra doon sa mga residente mo mismo. Maling-mali yun. O yun ang pinag-aaksayahan mo ng pera ng taong bayan. Yun talaga yung aksayang yung pera ng taong bayan. Yung gumawa ka ng mga flood control mitigation projects na walang mga bakal, doon sayang yung pera ng taong bayan. Naisip mo pa yan? Yang no work, no pay. Wala ka talagang utak. Kalukuyan daw na sistema ang mga miyembro ng Kongreso na naatasang gumawa ng batas ay sinisweldohan o binibigyan ng kompensasyon nang hindi nakukonsidera ang attendance o antas ng partisipasyon sa mga sesyon. Napupuna daw tuloy ng publiko ang kakulangan ng public accountability at pag-aaksaya ng buwis ng bayan. Naniniwala naman ang palasyo na maganda ang panukalang no work, no pay. Putang ina, siyempre. Tatay niya yan, putang ina niyan, idol niya yung tatay niya. Alam nga naman sabihin ng tatay niya, mali yung naisip ng anak niya. Tangina niyo, kayo pa naglolokohan . Tanungin niyo yung taong bayan kung okay ba yung gusto niyang panukala para malaman niyo kung maganda ba o hindi. O, tangina nyo, syempre, daddy, ito yung gusto kong proyekto. Di good. Tangina mo, lang naman pigilan kita, i-trip mo yan. Mga loko-loko ang putya ina. Ni Congressman Sandro. Pero paglilinaw ni Yusek Castro, hindi pa nagkausap ang Pangulo at ang kanyang anak tungkol dito. Ay, baka tsumutsupa pa. Joke lang. Baka kaya hindi pa nag-uusap yung dalawa, baka nakasubo pa yung mikropono sa tatay niya. Sama ng ugali mo talaga, Boss Dada. Hindi raw makikialam si PBBM sa usaping ito. Kung pag-uusapan po in general, maganda po ito dahil po para malaman naman nila na mga taong hindi Oy, Claire, namumula talaga yung pisngi mo para sinampal ka ng asawa ng general. Parang lang hindi ko sinasabing totoo kasi namumula yung mukha niya trabaho ay hindi naman dapat na makinabang sa pondo ng bayan. Pero muli, inuulit natin ang sinabi ng Pangulo, hindi po niya saklaw ang paggawa ng batas. Bagamat wala pang kahalintulad na panukala na Bobo talaga Kung ako sasabihin ko niyan, palagay ko hindi magkokomento presidente dyan. Bakit? Kasi nga naman self-serving, anak niya yun Tapos sasabihin niya, napakagaling ng anak niya, di ba? O palagay ko tanungin nyo lang sa taong bayan kung okay ba yung taong bayan na doon sa programa ni Sandro. Huwag nyo na kaming tanungin. Magiging bias kami kapag sinabi naming napakagandang idea niyan. Di halatang naglolokohan lang kayo. Si Claire Castro, bobo talaga Nakalog siguro ulo nung nasampal, di umano.
hain sa Senado, una nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na pag-aaralan nila kung maaaring suspendihin ang pagpapasahod kay Senator Bato de la Rosa dahil hanggang ngayon no-show pa rin ang senador sa mga sesyon ng Senado. November 11, 2025, nagsimulang umabsent ang Si Lacson pa talaga ang magdidesisyon Samantalang ang tagal din nagtago niyan. Anyways, prerogative niyo yan. Bilang si Senator Bato de la Rosa ay isang senador, kung sa tingin niyo nasasayang ang pera ng taong bayan, sa hindi niya pagpasok sa pagpapasweldo sa kanya kaysa sa pagnanakaw niyo sa mga flood control project, nasa inyo yan. senador. Nang umugong ang balitang pinaaresto na siya ng International Criminal Court kaugnay ng madugong drug war noong administrasyong Duterte. Nagbabalita mula Yan. Ayan mga bossing, sana nagustuhan nyo yung ating mga hinandang balita sa inyo. Sana may mga natutunan kayo. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Laban lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabatikos sa lahat ng mga kamalian ng mga kawatan sa lipunan. At tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpapakalat ng mga mabubuting balita. Mag-like, mag-share at mag-subscribe sa lahat ng mga barateros at syempre sa lahat ng mga social media accounts, platforms ng bosses ni Boss Dada. Mag-follow po kayo, mag-subscribe and mag-like at mag-share. Mabuhay!